Noong bata pa ako, sobrang takot akong maiwan. Yung tipong kapag iniiwan ako, talagang umiiyak ako ng sobrang lakas. Yung tipong kahit hindi ko naman dapat iyakan, iniiyakan ko. Kasi natatakot akong maiwanan. Hindi ko alam, pero kahit simpleng pagpunta lang ni mama sa palengke noon, iniiyakan ko talaga. Mama, wag mo po akong iwan. Isama mo po ako. Naku anak, sa susunod na kita isasama ha? Hindi ka pa pwede doon. Pupunta rin kasi ako ng ospital. Kung hindi ako pupunta ng ospital, isasama kita. Sa susunod na ha? Babalik ka mama. Oo, babalik ako. May pasalubong ako sa'yo. Hindi ko pa maintindihan dati yung pakiramdam ng sakit kapag iniiwan ako. Yung pakiramdam na bigla ka nalang nalulungkot kasi wala yung mahalagang tao sa buhay mo. Kahit ilang oras lang naman siyang nawala. Kaya umiiyak lang ako ng umiiyak noon hanggang sa dumating si mama. Isang araw, nakita kong tulala si mama at malungkot. Kaya nilapitan ko siya. Mama, bakit ka po malungkot? Hindi ako malungkot anak. May iniisip lang ako. Ano po yung iniisip mo? Ikaw. Kayo. Bakit niyo po ako iniisip? Nandito naman po ako. May tanong ako sa'yo. Ano po yun? Paano kung isang araw nawala na ako? Huh? Mawawala ka? Tinatanong ko lang. Paano nga? Siyempre po, iiyak ako. Hindi ko po maisip man na wala ako. Paano pag may sakit ako? Paano yung graduation ko? Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko mama pag nawala ako. Ako din anak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nawala ako. Saan ka ba pupunta mama? Isasama mo ako ha? Hindi ako aalis. Andito lang ako sa isip at puso mo. Akala ko noon masakit yung maiwan. Akala ko masakit yung iniiwan ka. Pero ngayong malaki na ako, mas naintindihan ko na kung bakit ganon kalungkot ang mukha ni mama. Kasi mas masakit pala yung ikaw yung mang-iwan. Yung iwanan mo yung mga taong mahal mo kahit hindi mo naman gusto. Pero wala kang magagawa kasi hindi mo naman kontrolado yung mangyayari sa buhay mo. Lumipas ang ilang taon at bigla na lang kaming iniwan ni mama. Bigla na lang siyang nawala. Tandang-tanda ko yung araw na yon. March 5, 1995. 7 taong gulang ako nun nung namatay si mama. May sakit siya sa puso at dapat ooperahan siya nung March 8. Kaso hindi na siya umabot. Inatake siya sa puso. At mula noon ay nagbago ang buhay ko. Sobrang sakit na hanggang ngayon dinala ko. Sabi nga nila kahit lumipas ang ilang taon, hindi mawawala ang sakit. Masasanay ka na lang. Pagkatapos mamatay ni mama, ay nag-asawa ulit si papa. Kaya nagkaroon ako ng stepmother. Lumipat kami sa malayong lugar. At nung araw ng paglipat namin, naramdaman ko rin yung pakiramdam na mang-iiwan. Iniwan ko yung lumang bahay namin. Iniwan namin yung mga alaala doon. Masakit din palang iwanan mo yung lahat. Iwanan mo yung mga alaalang nabuo nyo doon sa bahay na yon. Kaya ngayon, nung malaki na ako, mas naiintindihan ko na hindi lang naiiwan yung nasasaktan. Pati na rin yung nang iwan, lalo na kapag iniwan mo yung mahal mo.